Hello mga langga, magandang araw sa inyong lahat. This is Fika Zima, ang inyong Pilipina dito sa bansang Romania, of course. Kung nakikita niyo yung likod ko. So anyway mga langga, itutur ko kayo kasi nagkataon na nagbakasyon kami. So dito sa lugar ng friends ni Habi, ni My Love. So actually first time ko talaga makakita ng bahay na full of decorations. Tapos, anong tawag nito? Maganda sa paningin ko. Kumbaga, maganda siya sa paningin ko kasi nga masyadong makulor. Makulor nga naman. Tapos, nung una talaga, naku-curious ako kung ano yung itsura ng Romanian style. Romanian style. So, ipapakita ko sa inyo na meron silang kakaibang kulay pala. Ayan. So, ito yung naa-amaze ako sa curtain nila. Tamang ganda. Tignan mo. So, ganitong kulay, ayan, yung mga kurtina na ganyan, gawa daw yan sa kamay. Tapos kung nakikita niyo yung mga plato nakasabit diyan, ang ganda 'no? So, para sa'kin na-amaze lang ako, tingnan mo yung kurtina nila. So, yung may-ari ng bahay na 'to napaka-detailed niya sa sa mga tawag nito, sa decoration, baga. So, tingnan natin yung yung labas. So, ayan mga langga 'no, dahil hindi kami kasya dito sa higaan, dahil tatlo kami ni baby. So, ito naman ay pinrepare para sa kanya. So, diyan natulog si hubby. Tapos dito kami ni baby. Napaka-detailed, tingnan mo. Ayan. So, kung magtataka kayo kung ano nga ba itsura ng Romanian old style, ganito siya mga langga. And then ito siya, heater siya. So, huwag niyo pansinin yung pansit canton kasi sa akin yan, charis. So, ayan. Oh my Diyos, so huwag mong pansinin sa amin to. Pero mga langga, napakalinis. Napakalinis. Tapos itong pintuan na 'to, alam niyo ba yung nagko-color nito, nagagawa nito? Yung may-ari lang mismo, yung babae. Mag-asawa kasi sila. So yung babae napakasipag niya mag-color, mag-paint, tapos mag-art. Tapos ayan, ito mga gagamitan namin. Ito yung bitbit namin kasi baka mag one week kami or ilang araw kami, hindi ko alam. So, na-amaze lang ako dito sa kurtina nila kasi napaka-solid. Tignan niyo. Gawa daw ito sa kamay. Tapos may painting pa sila. Tapos ito, meron silang salamin and vacuum. Alam niyo ba yung ganitong vacuum? Napakamahal nito bilhin. Isang buwan kong sahod. So, ayan mga langga, no? Tingnan natin dito yung sa loob. Ayan. Hindi ko nabubuksan, ha? Ayan. Family. May mga family pictures pa. Tapos ito yung mga decoration. Ang ganda ng kanilang mga display. Ito mo. Ang ganda ng display nila. Oo. Diba? Tapos tinan nyo yung sahig nila. Tinan nyo. Pakalinis at meron siyang plastic. Plastic. Ayun, kung makikita nyo may plastic para hindi ma-damage yung kahoy. Ngayon lalabas tayo mga langga. Ayan yung gate nila. Tapos bali ito lang yung entrance. Ito extra extra na para sa guest kung meron silang bisita. Tapos ito yung bibo nilang aso na si Buno. Buno. Ito nakikita ako lagi nakasampa sa legs ko. Sa puwit ko. So ngayon papasok tayo. Papakita natin yung loob nila kasi napakarumi niyan. Sunog na parang ang gumawa niyan is yung wife, napaka-detailed. Even naman sa door. So, green daw to dati. Pinalitan nila ng kulay. At naging ganito na yung bubong. Yan. Napakaganda. So, pagpasok pa lang natin, mamis na tayo kasi tinan yung hagdan mga langga. Yan. Ngayon, aakyat tayo.
mamaya na tayo sa kusina. So, ang ganda ng pagka-color. Ang gumagawa nito is yung asawa. Napakaano niya magawa. So, dahil nga pumayag naman silang gawa natin ng video, tara, enjoy na lang natin. So, ayan. Wala akong masabi mga langga, no? Kasi napakaganda ng kanilang dekorasyon. Ito yung old style ng Romania. Ah, napaka-perfect. So, papasok tayo ngayon sa CR. So, pagpasok mo pa lang, ito na yung pintuan nila, napaka-detailed ng pintura. Promos ha. So, dito yung washing. Meron silang paganito. Ganda. So, pag nakapasyal ka talaga sa ganitong lugar, mag-i-enjoy ka sa view. So, ganyan yung itsura niya pag nasa pintuan ka sa labas. Ayan. Since dahil maliit, isa-isahin natin ang bawat itsura ng kanilang decoration. Ay, ang ganda. Oh, so this one, oh. Oh, tapos ito. 'Di ba? Buti pinagbigyan tayong mga langga na ano. Tingnan niyo yung bowl, sink. Ang ganda ng ano. Tingnan niyo ito, kahoy ito ha. Sino hindi maaamis pag ganito ba naman yung ano? Napaka napaka ano, linis kumbaga. So, pati yung basurahan. Tapos yung sahig, kung makikita niyo yung sahig. Ayan, kung mayroong mga kulay, tapos ito yung painting. Hindi siya painting ha, yung ano siya gawa sa kamay, mga langga, sinulid ang tawag noon. Ay, naku, wala akong masabi, kumpleto sila. Pati yung sahig. So, ayan. Dahil open yan, tara. Labas tayo ngayon. So, ayan. Di na papasok. Actually, dito lang. Nandito lang tayo. Tapos sa labas, ang ganda ng kanilang ano, decorations. Tapos, especially itong pintuan nila. It was green, pero kinulayan. Pati yung sahig, tinan nyo. Para hindi siya agad masira, meron silang nilagay na ganito. Plastic. Yan. So, kung makikita nyo nakahon na to na parang kabao. Mga langga, alam niyo ba ito? Pag ikaw sinaunang ano pa lang daw to, sinaunang kaugalian ng mga Romanian, na pag kayo ay bagong mag-asawa, dapat may regalo kayo matanggap na ganito or kaya may magbibigay sa inyo kasi dito niya ikikip lahat ng mga gift na na-receive niyo galing sa kasal. Kumbaga parang kahon siya na ano. Alam ko may tawag diyan, nakalimutan ko lang mga langga. So, ayan, full of ito alam niyo sa totoo lang, nung mag 2 years na ako dito sa Romania, ngayon lang ako nakita ng bahay na ganito ka old style. Anyway, gusto lang daw talaga ng may-ari na old style ang gagawin nilang bakasyon. Actually, bakasyon na lang 'to kasi meron silang sariling bahay na malaki. Bali nasa city. So, nagkataon na bakasyon sila dito, sumama na rin kami. So, may puwesto naman. Ay, ang ganda. Wala akong masabi mga langga. Tingnan mo yung ano, carpet sa baba. Gawa sa kamay lang daw 'yan. Grabe. Tapos tingnan niyo yung ano, paint ng aparador. Wala akong masabi. So, nung unang pagdating ko dito, akala ko yung Romanian, ano siya, ibang ano, style. So, tingnan niyo yung ano, sigbin. Tsara, pusa. So, ayan. Ito naman yung guest room, pero hindi na papasok dyan ha, kasi almost the same lang naman siya sa natulugan namin. So, ang ganda ng ano niya, ng bubong, yung, anong tawag nito? Hindi to bubong eh, kisame. So, ayan. Ito siya, it was green like this. Ganito daw siya dati, ganyan ang kulay niya. Hindi pa sila tapos mag-ayos. So sabi nila baka sunod pagbalik nyo dito mas maganda pa. Kumbaga pagagandahin pa nila. Sana all. So andito tayo ngayon sa labas mga langga, no. Nakapaalang ako. Andito tayo sa parang terrace or balcony sa kanila. Balcony terrace, mga ganun. Bahala na. Ang ganda ng ano, tingnan nyo yung paligid. Ay, ito ba yung bakasyon na gusto ko? Ang ganda. O, di ba? Gusto nyo ba? Wala akong masabi mga langga. As in. So, yun mga langga, no. Andito tayo ngayon sa terrace muna. Naikot ko na kayo dito sa loob.
maliban sa kusina, ay gusto niyo magbakasyon ng ganito, staycation. So, dito kasi sa lugar na 'to, part pa rin naman 'to sa Romania, mga langga. So, ang daming mga punong kahoy, tapos mahangin. Ay, napaka-fresh ng hangin. So, ayan, kapitbahay nila 'yan. Alam niyo dito, mga langga, sa Romania 'no, ang mga tao kasi, laking city kaya mahilig silang mag-ano, travel, tapos not really travel, pero mas gusto nila mag-staycation sa mga gitong lugar na nature. Tapos, fresh air 'no, ay ang sarap na fresh air talaga. So, dahil pinagbigyan tayo ng may-ari na mag-video, mag-film ng kanilang kanilang bahay. Anyway, may sarili silang bahay, pero ito parang bahay bakasyonan lang nila, pero pinapaganda pa nila lalo. Sabi nila sa susunod baka pagbalik namin daw mas maganda pa. Wow, sana all. So, dahil nga may time na magbakasyon si Pedro, bakasyon tayo even just 1 week, okay na yun. Tapos libre lang yung ano namin, tulugan, tapos, pagkain, share, ganyan. Tapos siyempre tulong-tulong na rin kung ano yung puwede kong maitulong. Siyempre tayong mga Pilipina hindi tayo sanay na wala tayong ginagawa, lalo na kung tayo ay nangangapitbahay, 'di ba? And tingnan niyo, mga langga, katapat niyan is apple, ay ito yung apple, 'yan. So dahil nga, ang dami ko ng sinabi ano, napasok na natin, napasok so ang gagawin natin ngayon ay umikot, tara! Give me the boy so you can eat. Okay. Da? So ayan, nandito tayo ngayon sa kanilang garden, mga langga 'no, ayan. So dahil may bantay ang aking baby, ayan. Hello, she's, Sophia, and yeah, so she really likes the baby. She likes to hold. Do you have siblings? No. You're alone. That's why. She's alone, only kid. So, yeah. She wants to have a baby. You want to have a siblings? Yeah. Yeah. So, ayan, mga langga, no? Igagala ko kayo dito dahil nakaupo lang naman si baby. Andito tayo ngayon sa ganitong lugar. So, ayan, mga langga, no? Kung gusto niyo magmuni-muni dito sa lugar na to, dito sa Romania talagang uso ang mga tao na mag-nature, ano, staycation. So, kung makikita niyo, nasa puno ako ng apple, sa ilalim ako ng puno ng apple. Tapos, ngayon is 12:00, medyo mainit siya, pero dahil nga may puno, hindi gano'ng mainit. So, nakakatuwa kung gusto mong mag-imot-imot kapagka medyo masama pakiramdam mo, dito ka lang maglabas ng sama ng loob. Talaga sarap. Charot. Nila nito, nilalagay sa oven, bini-bake nila. So, andito tayo ngayon sa baba, mga langga, 'no? Pababa siya. Tapos doon mamaya yung simbahan. Tas ito yung mga puno ng apple. Ito naman hindi ko alam. Apple din sila. So, sa tabi meron silang ano, garden. Tapos, igagala ko rin kayo doon. Meron silang ginawang garden doon. And nakakatuwa kapagka nakapasyal ka sa ganitong lugar. Parang nare-refresh ka yung feelings mo. So, ayan, mga langga. Galing dito, itong ito kung nakikita nyo, ano ito, puno ito ng grapes. So, may mga bunga siya. Ayan, kung makikita nyo, ang linis ng pagkabunga niya kasi naalagaan siya talaga. Walang ano, kumbaga, pagpipitas ka, kakain ka na lang. So, parang hindi pa siya ready ngayon. Siguro mga next month or next month pwede na. Tambayan siya, kung makikita nyo may mga batong nakapalibot. Ito yung ano siya, fire underground daw tawag dito. So kung meron kayong ano, ihaw-ihaw, mga ganyan, may mga barkada ka, gusto niyo mag-ihaw-ihaw, ito lang gagawin niyo. Tambayan nila, meron siyang bubong. So kapag summer, maganda nga naman magtambay sa ganito lang kaysa mag-stay ka sa loob ng bahay. Since wala silang TV, kaya may enjoy mo yung moment na nandito kayo sa staycation. So anyway, ang may-ari ng bahay na 'to is kaibigan ng asawa ko. So,
Ayan mga langga 'no, ay, pagkagabi maganda magtambay-tambay kasi wala namang gaanong lamok. Ngayon, ang sabi ng karamihan, being a vlogger is napakahirap daw na trabaho. Sinong nagsabi? Totoo nga naman napakahirap, kahit ako hirap ako lalo na yung maliit ako. So, ay mga langga kung makikita niyo meron silang duyan, duyan. So, may mga bakod na siya nakalagay, sa kanila ito. So, puntahan natin yung kanilang CR, dito sa lab. So, ayan mga langga, dito tayo ngayon sa CR nila, public CR. Pero alam niyo ba kung sinong gumawa ng bahay na 'to, yung ganito? Yung asawa, yung babae, siya ang gumawa nito. Akalain mo yung panday. So, tingnan natin sa loob. Bukas. Ang ganda sa loob. So anyway, dito hindi pa siya ganong nagagamit yung CR niya kasi hindi pa siya totally okay. Ngayon, pakita ko sa inyo, meron siyang garden na rosas niya sa atin. 'Di ba? Rosas. So meron silang ano, bodega. Tapos kung nakikita niyo, puno yan ng kahoy para sa heater pagka ano, pagka gabi. Ay no, pagka winter, gabi talaga, pagka winter. So prepare sila. Ngayon, so meron silang nakatanim na potato. Meron silang kamatis, meron silang sibuyas, dahon sibuyas, meron silang siling mahaba, at meron silang cucumber at carrots. Nakakatuwa yung mga ganitong garden. Pag may ganitong space talaga, nakakatuwa mag-garden. Ang sa akin, ang hindi nakakatuwa sa akin, yung summer kasi dito, 3 months lang. So, pag nagsisimula ka mag-garden, umpisahan mo na ng April, May, June, July, August. So, meron kang 5 months to 6 months na naka-prepare ka. Kumbaga, may time silang umusbong, magkabunga. So, meron silang Baguio beans. So, yung kanilang Baguio beans, parang ano na siya, padilaw na. Maraming bunga mga langga, Baguio beans nila. So, yan yung mga pananim ng may-ari. Pinakita ko lang kasi nga, akalain nyo yun, napakasipag. Samantalang ako ang tamad. Kasi wala naman ako sariling lupa, mga langga. Char. So, ito yung ano, yung sa ngayon parang bodega pa lang siya, pero aayusin daw nila, gagawin daw itong museum. Ay, salamat naman. Malapit na tayo matapos sa dulo. Charis. So, dyan sa taas, syempre, ayokong umakyat na mahirap ng mamatay ng maaga. Charis. Mamatay ng maaga. Kung hindi na kayo magkasundo ng asawa mo, litsunin mo na lang. So mga langga, kung ikaw ay nasa point ng buhay mo na nawawalan ng ganang mabuhay, dapat mabuhay ka. Kasi alam niyo kung bakit. Maraming gustong mga taong mabuhay ng matagal. Kaya wag natin sayangin yung buhay natin. Kasi hindi lang naman ikaw ang nakakaranas ng problema sa buhay. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kanya-kanyang laban pa rin ito. Kaya kung alam mong susuko ka, huwag kang sumuko. So yung mga langganan, naipakita ko na yung mga kabuuan ng kanilang kapaligiran para sa akin. Na-miss ako for free. May kasamang pagkain. Tapos, nag-iisip kami ni Habi na mag-ikot-ikot niya dito sa malapit sa lugar nila. Natatakot niya lang din naman ako kasi baka may bears. Pero dahil ang lola niyo, vlogger. So, dahil nga,
yung baby ko may karga, may karga ang baby ko. Dahil nga may kumakarga sa baby ko, oras na para makapag-ikot pa tayo. So, ito naikot ko na yung backyard nila, backyard talaga. So, iikot tayo dun sa kabila. Meron silang bodega na kung saan doon ini-stock yung kanilang mga pagkain na example, yung fermented. Meron silang pagkain na ilalagay sa buti tapos hahayaan nila ng mga ilang ilang linggo, buwan, na parang fermented nga naman, parang ganoon. Parang kumbaga sa atin, tawag nito yung basta yung gano'n. So, yun yung gano'ng mga langga 'no. Dito sa Europe para mabuhay ka kung ang buhay mo ay simple lang, kailangan lang talaga ng dobleng diskarte. So, dahil tayo nga ay kulang pa tayo sa diskarte, saktong puri-puri muna tayo para sa iba. 'Di ba? Chare. Ang layo-layo ng mga sinasabi ko. So, anyway mga langga 'no, sasabihin ko sa inyo kung paano nga ba ako nakapunta sa lugar na 'to na kailangan ba talaga, educated ka? No. Kasi nga alam niyo mga langga ko hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral 'no, kung sasabihin ko sa inyo, hindi ako napagtapos ng pag-aaral. Hanggang ano lang ako, elementary. So, dahil nga elementary lang ang lola niyo at nakapasok ang lola niyo dito sa ganitong lugar na walang kahasil-hasil. So, 3 months processing lang yung papel ko, nakarating ako ng Europe, mga langga 'no. So, kung hindi lang talaga ako nagkaroon ng boyfriend or asawa na nga ngayon, baka nag-Spain ako or Italy. Are you tired? Give me the boy. You sure? Give me, okay, if you are tired, Not tired. So, gustong-gusto niya magkarga ng bata palagi. Hindi ko alam sa batang 'to, kasi wala siyang kapatid. So, pagkakataon ko na rin 'to mapagpahinga kahit sandali lang. So, ayan mga langga 'no, magre-relax-relax muna tayo. Kung makikita niyo ito, ano ito siya, balat ng sheep daw 'to tapos ilalagay siya dito para gawin nating parang sapin sa upuan siya. Tapos yung kulay ng kahoy parang gawa sa sunog tapos varnish? Barni. So, ang dami kong alam. So, yun mga langga, kung ikaw ay nawawalan ka na ng pag-asa, paano ka makapasok dito sa Armenia, wag na wag mong gagawin sa sarili mo yan. Kasi, ang kailangan mong gawin, determinasyon. Kailangan mong magkaroon ng determinasyon, lakas ng loob, sama ng loob, charis. So, kailangan mo lang magkaroon ng tapang. Isa pa yan, tapang, confidence sa sarili. Huwag mong isipin na hindi ako napagtapos, hindi ako makakarating sa ganito, wala akong pera. Gawan ng paraan kasi ako gumawa ako ng paraan. Nangutang ako para lang makapasok dito, pambayad sa placement fee. Kasi hindi naman gano'n kamahalan yung placement fee at ang visa fee natin nung nasa Hong Kong ako nagpa-process, sakto lang. So, mas maganda kung ikaw ay nasa ibang bansa, mas maganda na mag-process ka sa ibang bansa. Kung galing ka naman sa Pinas, magkaiba yung gastos, tapos magkaiba yung papel na inaasikaso para labas ka sa bansang Pilipinas at makapasok ka sa Armenia. So, ayan mga langga 'no, diskarte lang and research, more research. So, kung wala pa kayo gaanong idea sa aking, vlog, puwede niyo pong puwede niyong panoorin sa aking, YouTube channel. Makikita niyo lahat yung mga details paano mag-apply, paano umpisa, ganoon. So, dito tayo sa likod mga langga. Ito yung 'yan sa loob. Dito, papasok ka dito sa loob. Ano 'yan, lagayan ng mga stock na food. Gusto mo mag-fermented ng food. So, kita yung mga garden. Ang sipag nung friend ni Pedro. So, punta tayo doon kasi nag-aano sila ng beans, namimitas. Oh, are you learning to do garden? So, are you picking up the beans now? Oh, Meow. hello. Under the sun. So, yeah. Meow. First walk ni Tupi sa garden. Meow. Meow.
the sun. Ba. Ba. Mm. Hello, we are here in this neighborhood. And Ivanito Buzao. Ivanito Buzao. Here in Romania. Gaano sila ng mga pananim. Namimita sila ng pananim. Kaya, no, not now. They're very long. Giant, really giant. So like the salad. Of course, yeah. I like the salad. Oh, sure. Oh, and fresh from the garden. Is this the milk? Are the milk? Ah, this the milk? Oh yeah. It's okay. Give me. Oh, is the almost empty one. Ah, For me. ah. I like You like milk? milk. Asta este pentru mama. Și am What's pus-o this? prin guță de busuioc. Și ia de acolo să-i dau. Ah, basilic. Oh, the mint. It seems mint. No, Not- it's not not me. me. Come Huh? here. It's I the, have me. what Italian put in the spaghetti. Ah, yeah. Basil. Basil. Basilic. Ah, smells good. Yeah, different. Yeah. But this is a bit savage one. There is Mm. another one special for tea. Ah, yeah. I think they have Peter have Yes, and their it's more aromatic, more intense. smells. This is the mint. So they have so much garden, different kind of garden dito, mga langga. Tapos ang dami rin nilang apple. Tingnan yung mga apple nilang puno 1, 2, 3, 4. Why? So I can make lemonade. You gonna make lemonade? Give me the boy. So, gagawa raw siya ng lemonade using this mint. Not for you. Smells so good. Yeah, I like it too. This is mint. Meron silang puno na ganito mga langga. Ang dami nilang masarap pag nagkaroon ka ng gitong lupa kasi pag gusto ka ng tanim ko, anong gusto mong itanim. No, he's looking at you. So, arang punta tayo doon. Bye bye. See you next time. Nag-uusap sila.